Kinumpirma naman ni MP Attorney Lanang Ali Jr., chairperson ng UBJP Committee on Legal and Voters Protection na nakapagsumiti na nitong Webes, April 23, 2026 ang United Bangsamoro Justice Party or ang UBJP ng verified answer kaugnay ng opposition na inihain laban sa kanilang registration sa Commission on Elections and Bank. Ayon kay Attorney Lanang Jr., bago pa man kumalat sa social media ang petisyon ay natanggap na ng legal team ng UBJP ang kopya at nakahanda na silang sagutin ito. Iginiit niya na walang basihan ang lahat ng alegasyon sa oposisyon at naniniwalang hearsay lamang ang mga ito. Aniya, kumpiyansa ang partido na ibabasura ng COMELEC kay NBank ang petisyon dahil may sapat silang ebidensya upang pabulaanan ang mga paratang. Sinabi rin niya na hindi na bago sa UBJP ang ganitong mga oposisyon at laging handa ang kanilang legal team sa ganitong usapin. Ayon pa kay Ali Macasarnation, halatang may mga grupong natatakot sa paglahok ng UBJP sa halalan dahil sa malakas na suporta ng publiko sa partido. Giit niya bahagi ng political track ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na ang Moro Islamic Liberation Front ay lalahok sa eleksyon sa pamamagitan ng UBJP sa BARMM. Nanawagan si Attorney Ali sa mga members, supporters at sa publiko na maging mahinahon at huwag matakot dahil ginagawa ng partido ang lahat ng hinggil sa usapin. Ukol pa rin sa usaping yan, narito ang eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay MP Attorney Lanang Ali Jr. Bilang chairman ng Committee on Legal and Voters Protection ng UBJP, before po nakalabas sa social media itong issue na ito, kami po ay nakahanda at ready na po dito sa opposition. Natanggap na po namin ang verified opposition na ito ng certain Bangsamoro. At para sa kaalaman ng ating taong bayan, yesterday we already filed our answer to the COMELEC and BAC. At yung aming verified answer ay nakafile na po sa COMELEC and BAC. At sila na po ang nasa kanilang jurisdiction na kung ano ang action nila dito. Ang mahalaga ay nakafile po ng verified answer on time yesterday sa COMELEC and BAC. And we are confident na ito ay mapapasura itong opposition na ito ng COMELEC and BAC dahil wala pong basihan, hearsay at wala pong ebidensya doon sa lahat ng mga allegations nila doon sa verified oppositions nila. Ito ay kagagawan sa tingin namin. Itong verified oppositions ay kagagawan ng mga tao na hindi patas lumaban. At the end of the day, again, we are confident that the COMELEC and BAC will rule against this opposition, and we have evidence. Lahat po ng ito ay lahat ng mga sinabing allegations doon sa oppositions ay wala pong basihan. Yes, ito ay halata na ayaw nilang or natatakot sila na sumabak ang UBJP sa darating na eleksyon dahil siguro na nararamdaman nila ang lakas ng UBJP sa grounds. Ang hinihingi lang po namin, ang UBJP ay isang regional political party ng MILF. Ang MILF po ay para maging social movement ay sumali sila sa darating na eleksyon sa September 2026.
Kaugnay din ng usapin niyan mga ka-Sir Nation, ipinahayag din ni MP Attorney Lanang T. Ali Jr. na may ilang miyembro ng parliament na umano'y naunang nang na-inform sa botohan na nagresulta sa kanyang pagkakatanggal bilang Deputy Speaker. Ayon kay Ali, mas makabubuti sana kung isinabay na lamang siya sa proseso ng pagbabago sa liderato kaysa anya'y exclusive na hakbang laban sa kanya. Iginiti niya na tila may layuning biglain at ipahiya siya sa plenaryo sa pamamagitan ng nakahandang botohan at mga negatibong pahayag. Biniging diin ni Ali na nagkaroon na ng eleksyon para sa deputy speakers at inaasahang ang mga ito ang magtatakda ng direksyon ng lehislatura bago ang campaign period. Tinukoy rin niya ang umano'y pagliit ng partisipasyon ng ilang MILF MP sa BTA Parliament dahil sa dami ng deputy speakers mula sa GPH block. Gayunman mga ka-Sir Nation, sinabi ni Ali na nanatiling numbers game ang sistema sa Parliament kung saan ang mayorya ang masusunod o ang nasusunod sa mga desisyon. Mga ka-Sir Nation, mga kabombo, ating pakinggan ang naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay MP Attorney Lanang T. Ali Jr. Since everything is planned on what happened last Tuesday on the removal from Deputy Speaker Attorney Lanang Ali Jr. Lahat po yun ay lalado. Ganito yung nangyari doon. 2:30 in the afternoon. Nagtaka ako personally dahil nasa quorum naman, bakit hindi pa nag-start ang session? Dahil ang practice kasi ay minsan ay late ako dumarating sa session. Dumarating ako doon, nagsisimula na yung session. Pero this time, lahat nakaset na pero hindi pa rin nagsimula yung session. Ang ginawa ko, pumunta ako doon sa Parliament lunch at ako ay kumain ng lunch. At buti na lang meron tayong mga kaibigan na mga MPs. Ako ay binulungan nila. At sabi nila sa akin, DS, umalis ka na dahil ipapahiya ka nila mamaya. So, nalaman ko na may mag-motion sa akin para palitan ako bilang Deputy Speaker o alisin ako sa pagiging Deputy Speaker. Kaya dahan-dahan akong nag-exit doon sa session dahil meron na nag-inform sa akin na may mangyayari. Ang plano daw nila ay pag inalis ako sa pagiging Deputy Speaker, magdi-division of the House at mag-explain ang bawat MP sa kanilang boto kung bakit ako aalisin. At siyempre, ang kanilang layunin ay mapahiya ako at masurprise ako sa mga pangyayari. At habang sila ay nag-explain ng kanilang boto para alisin ako, ay ipaparinig nila sa akin lahat ng mga gusto nilang iparinig sa akin. Yun ang kanilang game plan sa araw na yun. Kaya